Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula sa ating paksa, alamin muna natin ang mga layunin. Una, nasusuri ang pag-usbong ng sinaunang kabiasnan sa China. Ikalawa, napahalagahan ng politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan ng sinaunang China. Ikatlo, nakaguguhit na isang simbolismo na naglalarawan sa sinaunang China. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano yung mga balita na laganap sa loob at labas ng ating bansa. Maaaring ito ay napakinggan natin sa radyo, napanood natin sa telebisyon o nabasa sa internet. Sino sa inyo ang maaaring makapaglahat ng kanilang nabasa, napakinggan o napanood na balita? Maaari nyo ba itong ilahad sa atin ngayon? Mahusay! Salamat sa iyong ibinahagi. Bilang isang mamamayan, tungkulin natin na alamin ang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Sa nakaraan nating paksa, tinalakay natin ng tungkol sa heograpiya ng kabias ng China. Sino sa inyong maaaring maglarawan sa heograpiya ng kabias ng China? Mahusay at natandaan mo, tulad ng Mesopotamia at India, ang kabias ng China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Huanghe. Ang ilog na ito ay nagmumula sa kabundukan ng kanlurang China at may habang halos 3,000 milya. Kung maliwanag na ang nakaraang paksa, dumako na tayo sa kasunod. Pero bago yan, suriin muna natin ang mga larawan na may kinalaman sa paksang tatalakayin natin. Saan kaya tumutukoy ang larawang ito? Mahusay! Ito ay isang dragon, isang mythical creature na sikat sa China. Ito kayang kasunod na larawan, ano ito? Tama, ito ang China sa globo. Ito kaya, ano kayang tawag dito? Magaling! Ito ang Great Wall of China. Kaya batay sa mga larawang ating hinulaan kanina, ano kaya ang ating paksa ngayong araw? Magaling! Kaya ang ating paksa ay Zhongguo Guzhai Wenming. Sa wikang Incheck o sinaunang kabiasnan sa China sa wikang Filipino. Ni hao. No. 我是中国，我是中国人，欢迎来到中国。Para maging mas kapaki-pakinabang ang ating aralin, meron akong inihandang dalawang gawain. Una ay ang data retrieval chart. Kaya habang sabay nating pinag-aaralan at binabasa ang aralin, maaari mo na ring punan ng column para sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon at paniniwala at lipunan ng sinaunang China. Ang ikalawang gawain naman ay ang timeline ng mahalagang pangyayari sa sinaunang China. Dito napapasok ang 11 dinastiya ng sinaunang China. Ang mga dinastiyang ito ay ang Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Ming at Qing. Bago natin talakayin ang 11 dinastiya ng China, ano muna ang kahulugan ng dinastiya? Tama,
Ang dinastiya ay ang pagsali ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan. Ngayon, iisa-isahin na natin ang 11 dinastiyang Tsino. Xia. Sinasabing nag-ugat mula sa Longsan, isang kulturang neolitikong laganap sa lambak ng Wangho. Hindi pa lubusang napapatunayan dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya ng arkeolohiya. Shang. Sinasabing ito ang pinakamaunlad na kabias ng gumamit ng bronse sa panahong ito. Ang mga naiwang kasulatan ng panahong ito ang pinakamatanda sa mga panulat sa Tsina. Nakasulat sa mga oracle bones o mga tortoise shell at cattle bone. Malimit ang isinasagawang pagsasakripisyo sa mga tao, partikular sa tuwing may mamamatay na pinuno. Pinatalsik ang Shang noong 1045 BCE. Zhou. Naniniwala sila sa mandate of heaven o basbas ng kalangitan. Umusbong ang mahalagang kaisipang humubog sa kamalayan ng Tsino. Confucianism. Layunin na magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng bawat tao sa lipunan. Taoism. Hangad nito ang balanse sa kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa kalikasan. Legalism. Ipinanganak ang tao na masama at makasarili, subalit sila ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan. Qin. Ginapi ng mga pinunong Qin ang mga estado sa dinastiyang Zhou. Sa ilalim ni Yinzheng ng Qin o Qin, nagawa niyang pag-isahin ang mga nagdidigmaang estado at isinailalim sa kanyang kapangyarihan ang iba't ibang rehiyon sa China. Inihayag niya ang sarili bilang unang emperador ng China at kinilala siya bilang Xing Huangdi o Shi Huangdi. Ang hinahangaang Great Wall of China ay itinayo upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmumula sa hilagang China. May haba itong 2,400 kilometro o 1,500 milya. Humina ang dinastiya nang mamatay si Shi Huangdi at napalitan ng dinastiyang Han nang mag-alsa si Liu Bang. Han. Ito ang kauna-unahang dinastiyang yumakap sa Confucianism. Ang pagsusulat ng kasaysayan ng Tsina ay isang napakalaking ambag ng dinastiyang Han. Sui. Nagkaroon lamang ng 2 emperador ang Sui. Gayunpaman, nagawa nitong muling pag-isahin ang watak-watak na teritoryong Tsina. Isinaayos sa panahon na ito ang Great Wall na napabayaan sa mahabang panahon. Ginawa rin ang Grand Canal na nag-uugnay sa mga ilog ng Wangho at Yangtze. Tang. Li Yuan. Dating opisyal ng Sui na nag-alsa laban sa dinastiya dahil sa pang-aabuso. Itinatag niya ang dinastiyang Tang. Itinuring na isa sa mga dakilang dinastiyang Tsina sapagkat nagkaroon muli ng kasaganaan ang lupain at mabilis na mga pagbabago sa larangan ng sining at teknolohiya. Ang Buddhism ay naging dominanteng relihiyon sa panahong ito. Ito ay tinangkilik ng mga dugong bughaw at maging ng mga karaniwang tao. Ibinalik ang Civil Service Examination System na naging mahalaga sa pagpili ng opisyal ng pamahalaan. Bumagsak ang dinastiya dahil sa samot-saring pag-aalsa na naganap sa Tsina. Song. Itinayo ng isang hukbong imperyal ang dinastiyang ito. Nagkaroon ng kasapatan ang Tsina ng supply ng pagkain dahil na rin sa pag-unlad ng teknolohiyang agrikultural. Nalikha rin ang isang paraan ng paglilimbag.
Sinakop ng mga barbaro ang hilagang bahagi ng Tsina kaya napilitan ng Song na iwanan ang kabisera nito noong ika-12 siglo. Yuan. Itinatag ito ni Kublai Khan na isang Mongol. Sa unang pagkakataon para sa mga Tsino, ang kabuuang Tsina ay pinamunuan ng isang dayuhang barbaro. Pagkatapos ng mga labanan ay dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o panahon ng kapayapaan. Pinabagsak ang dinastiya ng mga pag-aalsa at ang isa dito ay pinamunuan ni Su Yanshang at itinatag ang dinastiyang Ming. Ming. Ang malaking bahagi ng Great Wall ay itinayo sa ilalim ng dinastiyang ito. Naitayo rin ang Forbidden City sa Peking na naging tahanan ng emperador. Naglayag at nakarating sa Indian Ocean at silang bahagi ng Africa ang mga Tsino sa pamumuno ni Admiral Zheng He. Lumaki rin ang populasyon ng Tsina na umabot sa 100 milyon. Bumagsak ang dinastiya noong 1644. Pinahina ito ng mga pagtutol sa mga pagbabago sa lipunan, kasama rito ang pakikipaglaban nito sa Japan na sumalakay sa Korea. Qing. Itinatag ng mga Manchu matapos magapi ang dinastiyang Ming. Ang mga Manchu ay mga semi-nomadic mula sa hilagang Manchuria at itinuring ng mga Tsino na barbarong dayuhan. Ang pagkakatalo ng Tsina sa mga digmaang opium laban sa England at laban sa England at France ay malaking dagok sa imperyo. Lalong humina ang dinastiyang Qing nang magapi ang hukbong Tsino sa digmaang Sino-French at digmaang Sino-Japanese. Noong 1911, nagwakas ang sistema ng dinastiya sa Tsina nang maganap ang Rebolusyong 1911 na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Republika ng China. Nasagutan niyo ba ang dalawang gawain? Kung oo, mahusay. Ngayon, tingnan naman natin kung masasagutan natin ang Venn diagram. Pag-iibahin at pagtutularin natin ang kabias ng Tsina sa sinaunang panahon at sa kasalukuyan. Nagawa niyo ba itong pagtularin at pag-ibahin? Kung oo, tiyak na marami kayong natutuhan sa aralin natin ngayon. Para matiyak kung mayroon nga tayong natandaan sa aralin, guguhit tayo ng isang simbolo na naglalarawan sa sinaunang Tsina at ipaliliwanag ito. Gagawin natin ang gawain sa isang short bond paper. Ito ang rubrics ng ating gawain. Una, pagkamalikhain, 10 points. Ikalawa, paliwanag, 5 points. Ikatlo, kalinisan, 5 points. Ang kabuuan ay 20 points. Sa pagwawakas ng ating aralin, inaasahan na kayo ay makagagawa ng isang journal o portfolio ng inyong nararamdaman o realisasyon gamit ang sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nababatid ko na. Sa kabuuan, naisakatuparan natin ang ating layunin. Una, nasuri natin ang pag-usbong ng sinaunang kabiasnan sa Tsina. Ikalawa, napahalagahan natin ang politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan ng sinaunang Tsina. Ikatlo, nakaguhit tayo ng isang simbolismo na naglalarawan sa sinaunang Tsina. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay.